Okay, class, magdala kayo ng bond paper bukas para sa activity natin. Bond paper, ma'am? Oo, bond paper. Bukas, ma'am? Oo, bukas. Kakasabi ko lang, di ba? Kakasabi niyo lang, ma'am? Grade school ako nung nangyari ito. Pinapadala kasi kami ng teacher namin ng bond paper noon at ako itong mabait na mag-aaral. Nakalimutan ko magdala. Stress na ako nun kung saan ako maghahagilap kasi saka ko lang naalala nung nakaupo na ako sa upuan ko at hinihintay na lang namin si ma'am dumating. Wala kasing bilihan sa loob ng school namin ng mga school supplies. Kailangan mo pang lumabas ng gate. Bawal lang lumabas kasi oras na ng klase. Buti na lang, katabi ko si Charmaine, yung classmate kong rich kid noon. So, alam nyo na, buraot time! Wait, paano ko nasabing rich kid siya? Siya lang naman ang may super cool na pang-color sa classroom namin noon. Kakaiba yung pang-color niya, yung parang lipstick na iniikot tapos lalabas na yung color pigment. Basta ang lupit! Nagpabili nga ako ng ganun dati kay mama kaso wala kaming mahanap. Tapos yung bag pa ni Charmaine, yung pangarap kong stroller bag noon. Yung super laki na pwede mong gawing upuan habang naghihintay ka ng service. At dahil inggitera ako, nagpabili rin ako ng ganun kay mama. Kaso, alam niyo ba sinabi niya? Tumigil ka, puro ka pabili. At ang last but not the least kung bakit ko sinabi na rich kid tong si Charmaine, meron siyang isang bagay na nagsisimbolo ng pagiging maharlika noong grade school kami. Yes, may cellphone na siya, grade school pa lang kami. Oo, ganun siya kayaman. Kaso nga lang yung ngipin niya sa harap, bulok-bulok. At since confirmed rich kid tong si Charmaine, sigurado akong may bond paper siyang dala. At dahil ako nga si Gia, ganito ako ng buraot ng bond paper noon. Una, syempre, lapitan ng target at daldalin. Hi, Charmaine! Uy, hello Gia! Ano yung ginagawa mo? Tignan mo. Ito yung bago kong app. Sinearch ko lang sa Play Store. Knock Security. Tapos dinownload ko. Charan! Dito ko nalaman na kailangan kong iscan yung phone ko. Tignan natin kung may virus. Oh no! May virus! Isa! Buti na lang in just one click. Bye-bye virus! Test naman natin tong junk cleaner. Tignan mo. Nako! 822 MB yung basura sa phone ko. Sige, linisin natin. At meron din siyang memory boost. Tignan mo. May 5 apps pala akong memory consuming. Marami pa siyang features like app blocker, notif blocker, and Wi-Fi security. Ilalagay ko sa baba kung saan nyo pwedeng ma-download. Don't forget to leave a comment and rate 5-star for it on Google Play. Wow, ayos yan Sige, da-download ka sa cellphone ni mama para secured pag nagki-Candy Crush siya. Wala pa kasi akong cellphone bawal pa daw. Oh, sad. Oo nga pala, balik sa kwento. Naalala mo ba yung sinabi ni ma'am kahapon? Kailangan daw ng bond paper, di ba? Meron ka ba? Naku, mukhang wala rin yata tong bond paper. Ilang seconds yata kami nagkatitigan bago niya kinalkal yung bag niya. Ay, hindi. Meron, nagkakalkal ng bag Nilabas niya yung libro namin sa science. Pati ako nagtaka. Sabi ko, bond paper, hindi science book. Binuklat niya yung libro niya sa last page at walang atubiling pinunit yung dulong blank page ng libro. Nani desu ka? Tada! May bond paper na ako. Disclaimer lang sarili naming libro yung pinunit niya Yung binayaran sa school, hindi yung sa government. Bawal yun, okay? Hala, ayoko punitin yung libro ko. Okay, sige. Naghalongkat ulit siya sa bag niya at nilabas niya naman yung isa niya pang libro. Samat naman at inabot sa akin. Yan na lang yung punitin mo yung dulo para meron ka rin.
At ako naman si Utu-Uto at gustong ma-experience ang satisfying moment kung paano magpunit ng libro. Tada! May bond paper na din ako! Tuwang-tuwa pa ako nun kasi medyo straight yung pagkakapunit ko compare sa pagkakapunit ng kanya na tabingi. Napansin ko na lang na biglang sumimangot si Charmaine at umiyak. Teacher, sige yung pinunit yung libro ko. Lo, sabi mo. Teacher, promise, si Charmaine nagsabi sa akin, punitin ko daw yung libro niya para gawing bond paper. Honest. Pexmon. Buti na lang malakas ako kay ma'am at naniwala sa akin. Sinabi ni teacher na pagpasensyahan ko na lang daw yung classmate ko na yun. Nasa abroad daw kasi yung mga magulang niya, so nabibigyan man siya ng mga magagandang material na bagay katulad ng bag, malupit na color at cellphone. Parang kulang naman daw siya sa atensyon at pagmamahal. Kaya ganun siya. At dun ko na-realize na kaya pala kakaiba yung color niya. Sa ibang bansa siguro binili. De, joke lang. Ang moral lesson talaga doon ay don't be materialistic and be thankful of what we have. Kasi minsan, mas maswerte pala tayo sa mga kinaiingitan natin. Hindi lang natin alam. So, yun lang. Thank you kung umabot ka hanggang dito. See you sa next kwento ko. Bye-bye!